Sa isang mundo kung saan ang negosyo ay nagiging mas komplikado at mapagkompetensya, may mga tao na patuloy na umaangkop at umuunlad. Sila ang mga matagumpay na tao sa negosyo na hindi lamang nagtagumpay sa kanilang mga layunin, kundi nagbigay inspirasyon sa iba. Sa dokumentaryong ito, ating suriin ang buhay at mga aral ng isang individual na naging mga haligi sa kanilang mga larangan. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay sa negosyo? Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kita o bilang ng mga empleyado. Ikaw ay matagumpay kung ikaw ay nakapagbigay ng halaga, nakapaglingkod sa iyong komunidad, at nakapag-ambag sa kaunlaran ng iyong industriya. Ang bawat matagumpay na tao ay may kanya-kanyang kwento. Bawat negosyo ay may kwentong nakatago sa likod nito. Isang kwento ng mga pangarap na nagumpisa sa simpleng ideya, ng matitinding pagsubok na nagbantay ng katatagan, at ng tagumpay na nag-ugat mula sa determinasyon at pananampalataya sa sarili. Ngayon, makikilala natin ang isa sa kanila. Dito sa Mulawin, Orani, Bataan, matatagpuan ang isang espesyal na tindahan ng mga bulaklak. Ito ang Nanay Tess Flower Shop. Dito, nakilala namin si Nanay Teresita Siazon o mas kilala bilang Nanay Tess. Isang 64 na taong gulang na babae na ang pagmamahal sa kalikasan at sa mga tao ay maaaring magdulot ng kasiyahan at pag-asa. Magandang hapon po. Pwede po bang malaman ko ano pong pangalan mo? Pangalan ko, Tess Siazon. So, kailan po nagsimula yung business po ninyo? October 10, 2010. Matagal-tagal na rin po pala. Oo, 14 years na. So, ano po yung naging inspirasyon nyo po para po itayo yung business po na ito? Ano naging inspirasyon ko? Ano ba? Or may specific po bang tao dahil po kaya po tinayo yung business na to? Kaya ako tinayo to, syempre, para kumita, ganun. Diba? So, eto. Bakit po flower shop yung napili nyo pong negosyo? Bakit flower shop? Kasi, I love flowers daw. Ay, sorry. So, hobby nyo po talaga mag-arrange po ng mga bulaklak? Sa totoo lang, hindi humingi ako ng negosyo kay Lord kung ano fan. Ito, binigay niya. Na Flower negosyo. shop. Flower shop. So, saan po kayo natuto mag-arrange po ng mga bulaklak? Wala, sa sarili ko lang. Sariling kwan lang. Sariling sikap lang po Oo. gano'n. Ang maganda naman po yung mga arrangement. Siyempre naman. Hindi naman po yung babalikan ng mga customer kung di naman po maganda. Diba? Siyempre naman. Kagaya niyan, sample, hindi ba maganda yan? Pakotahin dalawa, Maganda diba? po. Pwede na ibigay sa Joe. Ay. So, Diba? Pinapalik-balikan niya ng aking customer. anong bulaklak po yung mostly mabenta po? Rose na red. Rose na. Rose na red. So, maganda naman po ba yung kita natin po? Maganda naman kung sa maganda. Basta po talaga, hindi nyo po iniisip yung kita po. Kung mahalaga, bukal sa loob nyo po yung paggawa ng flowers. Oo, unang-una, syempre, kumikita ka na, nalilibang ka pa. Yun yung number one. Mga nasa magkano po yung mga average price ng mga bulaklak? Yung 12 pieces, 1.5. 1.5. Yun na po yung pinakamura po. Hindi, yun ay pinakamahal. Pinakamahal, 1.5. Affordable naman po yung 1.5. Oo. Unlike po sa mga ibang
flower shop na Oo, super. kasi ako na ang pinakamura, maganda pa. Si Nanay Tess na yan eh. So, mga anong month po or season pinakamabenta po yung flower shop? February. Since Valentine's po. Oo, Valentine. Ang pagka November po, mabenta rin po ba? Pag Hindi undas. gano kasi maraming nagtitinda. Madami po kayong kakompetensya. Oo, pero pa naman, yun naman mga suki nagsisipot na naman dahil Subok na po syempre, yung... maganda, mura. And subok na po yung gawa niyo. Oo. Correct ka dyan. Anong month naman po yung... Pinakamatumal. Opo, pinakamatumal. Parang June, ganon. June, July. Since wala naman po masyadong occasion, no? Oo, pero hindi naman nasisiro. Meron pa rin. Kahit pa paano, meron pa rin po tayo. Oo. About naman po sa place po, yung place po ng shop, bakit po dito po tinayo? Una-una, magandang pwesto to eh. Kaya Marami pong customer. Bukod po ba sa mga bulaklak po, may iba po ba kayong tinitinda dito? Minsan, stop toys. Stop po. Baka po ma-raid kayo ng PDEA. Joke lang. Ano po yung mga hamon po na kinaharap nyo sa 14 years po na pagbibusiness nyo dito? Anong hamon? Yung mga problema pong kinaharap nyo ng mga negosyo nyo po? Wala namang gano. So, okay naman po siya lahat. Okay naman. Nung pandemic po, Ah. ano pong naging kalagayan po ng business? Syempre, sarado ng pandemic. Sarado siya. Walang kita. Marami nga po talagang business nagsasara po nung pandemic. Ah, Then, nung bago nyo po ibuksan yung business po ninyo, ano po yung mga paghahandang ginawa nyo? Like, may mga plano po ba kayo before buksan po yung negosyo nyo? wala namang plano to. Bigla-bigla lang. Sa biyaya lang ni Lord, napundar ang negosyo na to. Ano po yung mga nakamit nyo na tagumpay po para po masasabi nyo successful po yung business? Talagang masasabi kong successful siya kasi kahit naman papano sa kinita ko, marami namang nakinabang. May mga napundar naman din po. Meron naman. Isa-isahin ko pa ba? Huwag na, baka ma-BIR ako. Makukuha po kayo. Oo, baka ma-BIR. Ano po yung mga masasabi nyo po para po sa mga tao na gusto pong mag-business? Unang-una, masasabi ko sa kanila, kung gusto nilang mag-business, humingi lahat, hinihingi muna sa Panginoon. Pagkakalooban ng Panginoon, talagang bibigay niya. O, yun. Ano po kaya yung mga katangian po ng isang tao na kailangan po para po magtayo ng isang negosyo? Para sa akin, wala naman sigurong katangian. Pagka talagang binigay mo sa Panginoon, kahit wala kang katangian, papagtagumpayan mo ang negosyo. Basta talagang Masipag ikinuha lang mo po sa na. Panginoon. Tsaka sipag-tsaga lang po. Sipag at syaga, oo. May mga malaking desisyon na po ba kayo nagawa para po sa business niyo? Kung halimbawa po desisyon po na magbukas po ng another branch, ganun po. Meron namang nagbabalak naman nang magtayo uli ng branch. Ayun lang po, Nay. Thank you po. Thank you rin. God Maraming bless you salamat sa po. inyo. God bless din po sa business niyo, yun sa inyo rin po. Ingat po kayo. Thank you po. At sa bawat talulot ng mga bulaklak, sa bawat kwento ng tagumpay, natutunan natin na ang tunay na halaga ng negosyo ay hindi lamang nasusukat sa kita, kundi sa pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa ginagawa. Tulad ni Nanay Tess, ang mga simpleng pangarap kapag tinutukan ng sipag, dedikasyon at malasakit ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magbukas ng pinto ng mga oportunidad. Habang ang bawat araw ay puno ng hamon, ang mga matagumpay na tao tulad ni Nanay Tess ay patuloy na nagbibigay pag-asa at nagpapakita na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na tagumpay ay makakamtan
hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pagbuo ng komunidad at pagtulong sa iba. Ang bawat negosyo ay isang kwento ng tapang, tiwala, at pananampalataya sa sarili. At sa bawat tagumpay, may mga aral na maaari nating pagnilayan at magsilbing gabay sa ating sariling paglalakbay.